Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako po ay andito sa aking Hilux Conquest 2024 4x2. Ay pakita ko lang po sa inyo para po sa mga baguhan, sa mga beginners po na gustong malaman kung ano tong mga nasa yung mga display natin dito sa loob ng Conquest, no? So dito mag-start ako dito sa ating multi function display. So ito yung RPM niya. So dito po natin malaman kung gaano tayo kadiin, or dito na malaman kung gaano tayo kadalas maggagas or mag-accelerate. So hanggang 6 po siya. So ito yung tinatawag na RPM. So dito naman sa kabila is ito yung speedometer. So makikita natin dyan yung bilis natin. At ito din ng gitna, ito siya guys. Dito natin makikita yung para siyang natin. Kung gusto mo makita yung gulong mo kung na-straight na ba. So dito makikita mo rin yung digital speed, yung weather sa labas, kung gaano kainit or lamig. Lahat makita mo dito. Dito lang yan, ito siya. Yung connection na dito, pwede mo siyang i-set dito. Ito siya, naka-set siya sa speed na 0 yan, 0 na yan. Pag tumakbo na yan, makita mo speed dyan, maliban dito sa speedometer. Kung gusto mong baguhan ka pa lang sa mga paliko-liko, maggamit mo to. Ito lang pindutin mo dito, yung control na to sa right side ng manubela. Ito pindutin mo lang siya, pindutin ko magbabago yung ngayon. Yan. So yun yung ng gulong natin, kung anong status ng gulong natin, kung naka straight or hindi. Try kong ikabig sa right side. Yan, siya, nakakabig na siya. Yan guys, hindi na sa straight. Tingnan niya. Yan, balik ko maging straight na yan. Yan. So makikita mo dyan na straight na siya. So makikita nyo dito kung minsan pagbaguhan pa lang, hindi natin alam kung tayo na straight na ba. Tapos abante tayo, yun pala yung nakatabingi pa. So babangga tayo. So malaking tulong din to pagka baguhan pa lang tayo sa pagdadrive, dahil parang guide siya. Yan po. So dito tayo sa control ng manubela. So ito yung sinasabi ko sa iyo. Ito yung parang push button para dito sa multifunction display. Makikita mo dyan yung control ng gulong natin. Kung naayos na, pwede rin makita yung eco saving mode. Yan, makikita mo dyan. Pinutin mo lang dito. Yan hanggang balik sa speed. So babalik na siya guys. Tapos dito naman sa kabila, ito sa left side, meron siyang plus minus. Ang connection naman niya dito doon sa infotainment dito. So pag may tumawag sa iyo, pwede mo siyang sagutin dito. So pag i-decline mo, ito lang pindutin mo. Pag sumagot ka dito, sumalinig yan sa buong sasakyan sa loob. Yan. Tapos ito yung volume ng FM, yung ito yung volume ng infotainment natin. Tapos ito yung mode ng yung tawag nito. Kung naghahanap tayo ng mga FM, gusto mo mag-change ng station, ito lang, pindutin mo lang siya. At saka ito yung parang may tao na nagsasalita, din yan siya. Pwede ka dito mag-command. Ito voice command siya. Kunyari magwi-waste ka, magsalita ka lang kung saan ka pupunta. Yan. Okay. Tapos dito ito pala pag naka-green na siya, ibig sabihin na siya, tawag nito, activated na siya. Pag naka-green, yan lahat naka-green, naka-ilaw, so activated na siya. So itong baba naman dito, ito kung madilim lang. Yan. Ito nakita mo may plastic. Ito yung tinatawag na cruise control. So ang gamit naman ng cruise control is to control
yung ano mo. Sana ba to? Iko-control niya yung speed mo. So kunyari nasa ano ka, EasyText. Dyan sa EasyText may naagdaan ako dyan na napakahabang straight. So para magpahinga yung iyong paa, so gamitin mo to siya. Tapos meron siyang plus minus. Pag i-on mo lang siya, i-push. Tapos kung gusto mo nang i-set yung speed mo, i-up mo lang. May plus minus to. So mag-plus ka. Tapos ilagay mo sa 80 or 60. Tapos bitaw ka ng yung paa sa accelerator. So matik na siya. Tatakbo na siyang kusa. So siya na yung mismo mag-guide sa'yo at saka mag-aapak sa'yo. Hanggang ano lang siya, hanggang kung ilan yung nilagay mo, yun lang din yung takbo niya. So para siyang naka-automatic drive. Pero advisable lang siya sa mga highway, mga mga EasyText nga medyo mahaba yung ano niya, yung straight. Kasi pag paliko-liko, di mo maiwasan magbe-brake. Kasi pag nagbe-brake ka, nag-disengage din yung cruise control niya. So i-adjust mo na naman ngayon siya. Yun ang ano niya, kagandahan nito. Pag may cruise control ka, nakaka-relax yung paa mo. Pero wag mo lang gamitin ito sa mga paliko-liko kasi hindi siya advisable. Nagdi-disengage siya pag nagbe-brake ka. Pag ino-off mo siya, pindutin mo lang ulit, off na siya ulit. So ito yung ano ng cruise control ng Hilux. I-off ko na muna. Tapos dito naman tayo sa infotainment. So ito, kung hindi ako nagkakamali, is 9 inches na to. Compare mo sa 2023 is 8 inches lang yung infotainment natin, dashboard. So meron na siyang radio, pili ka lang dyan. Tapos Bluetooth. Yan. Touchscreen na rin siya, guys. So dyan na lahat. Ako pag kinukunin ko yung ano ko sa Bluetooth cellphone ko, automatic na lalabas yung parang Google Maps. So mas effective yung mas accurate yung Google Maps kaysa yung Waze. So maganda si Google Maps gamitin, no? So ito yung start button dito. So ito yung sa aircon. So pag start ko ng aircon, ako ginagamit ko auto na lang, automatic na siya. Yung iba ginagamit itong may fan dyan, yan na inuuna nila. Pero ito automatic na sa lahat. So may nakalagay automatic, hindi automatic na gamitin natin. Diba? Tapos ito yung temperature niya. So yung temperature niya dual to, guys. Meron ka sarili dito, meron sa passenger mo. So dito sa kabila. Dito. So kung gusto mong medyo malamig ka na dito, i-adjust mo lang yung aircon mo. So kung mag-adjust sa yung isa, hindi. So yun ang gamit ng aircon dito. Diba? So meron ditong orasan. Tapos yung emergency light. Okay. So may aircon sa dito, guys, dalawa. Sa driver side din dito, may aircon siya. Ito, may aircon. Ito pala yung ano, tawag nito, retractable mirror. Ito, guys, ito siya, yung malaki. Pipindutin mo lang malaki, is mag-unfold na yung mirror natin, no? Pinafold ko na, unfold. Yan, ganyan lang yan siya. Tapos i-unfold natin, ito namang maliit. Yung malaki, unfold, itong maliit is fold. Yan. Yan. Nag-unfold siya. Tapos ito naman parang yung stick dito. Ito. Ito may L and R. Sa ano naman to? Sa dun sa side mirror din. Pag inikot po ito ng kanan, so doon ka mag-adjust. I-adjust mo lang siya. Kung i-adjust mo lang yung side mirror mo. Kung nasa tama na ba. Ito. Tapos right side, yung R, doon sa kabilang right side mirror, yung L sa left side mo na mirror. Ikot-ikot lang. Tapos ito yung X na to. Pag pinindot po itong X, lahat ng windows, maglalak na siya lahat. Kahit bubuksan, pilit nilang buksan dyan sa likod, hindi sila makakabukas. Maganda siya kung mayroon kang bata maliit. So, ipindutin mo lang siya ng isang beses. Yan. Automatic naglalak na yan lahat ng windows. Tapos ito unlock, pag gusto mong yan unlock mo lang. Ito unlock, lock. Ito naman para sa window naman to. Ito sa driver, ito yung sa passenger, sa likod, kabilaan yan.
Ito, yan. Okay, tapos dito naman tayo sa... Ay, meron pala dito sa likod, guys. Sa ilalim nito, hindi nakikita dahil madilim. Basta sa ilalim nitong view. Yung view pala, ang ibig sabihin nitong view is siya. Pag pinindot mo siya, makita mo yung 360 camera. Pindutin ko na. Yan o. Yan. Makita mo yung 360. Yung sasakyan. Visible na siya. Tapos, pindutin ulit. Yan. Ito yung side mirror. Yan. Yan o. Kita mo sa pinindot mo. Okay. Tapos, itong PSM, hindi ko alam anong nito. Comment below na lang kung ano to. Sa may mga alam, ito parking, naka-activate yung parking natin, parking assist. Tapos dito sa ilalim nito may dalawang parang hook, ay parang malaking button. Angat mo lang siya. Yung bandang right side mo para sa hood, para aangat yung hood mo. Sa bandang kaliwa, ito yung para sa gas cover. Din sa likod, gas cover. Angat mo lang, mag-release na yung gas cover niya. Sa mga hindi po alam, alam ko sa mga alam na, siguro alam na nila yan. Tapos dito nga pala sa light, itong light na to, ito may parang ito may lever dito. So turo ko sa inyo, guys, ito siya hindi siya automatic. Hindi siya naka-automatic. Yan. So, kaya hindi siya nakailaw kasi hindi siya ito pag pinindot ko yung automatic, yan, nag-ilaw na siya. Yan ang ilaw niya pag hindi naka-auto. Pag ino-auto ko siya, mamatay siya. So, nag-engage yung automatic pagka wala ng ilaw, pagka madilim na. Tapos, ito yung lang. Yan ang headlight natin pagka low beam lang. Pag gusto nyo i-high beam, i-push mo lang forward isang beses. Yan, high beam. Low beam, yan. Yun lang yun. Tapos yung fog light nya, ito yung fog light nya. Ito. Ikot mo lang siya dito. Yan, yung fog light nya. Tapos ibalik mo lang, off mo. Yan, okay na yan. So ngayon ibalik ko siya sa automatic para hindi siya iilaw. Ay, off pala, yan. Tapos dito sa ang tawag nito, sa wiper. Ito naman sa wiper, hindi ko makita dahil madilim. Sa wiper meron tong speed. Itong tatlong to, yung wiper natin pag kayo, ibaba mo lang to, 1, 2, 3. Pag 3, malakas na yung niya, wipe, itong wiper. Kasi gusto nyo ng tubig, mag-release, pull mo lang papunta sa iyo, mag-release na ng tubig, tapos mag-wipe siya isang beses. So ito yung wiper. Okay, tapos dito naman sa mode natin, meron siyang eco tsaka power mode. So ginagamit ko lagi eco mode pagka city drive lang. Hindi pa ako nagamit ng power mode kasi city drive lang naman ako. Tapos dito sa meron siyang manual, so meron din siyang drive. So pagka marami kang karga tapos pupunta ka ng bundok, so ginamit ko dito is yung manual. So yung manual, ganun mo lang, lipat mo lang siya sa, pag pumunta ka ng drive, kabigin mo lang siya dito papunta sa'yo. So magiging manual na yan. Tapos ka na lang, up. Pagka kasi, pag up, itulak mo siya ng isang beses,
makikita mo sa dashboard yung speed niya na magiging ano siya, 1 yung gear 1, tapos gear 2. Tulak mo lang ng tulak pataas hanggang gear 6. Tapos kung pababa na, edi automatic din naman siyang bumaba pagka pababa. Hindi naman na kailangan itulak pababa. Kasi pag bumagal siya, automatic din siyang babalik sa gear 5, gear 4, gear 3 hanggang gear 1. So yun ang maganda dito sa automatic Hilux. Tapos yung handbrake niya is ano pa rin, hindi pa rin siya yung katulad sa iba na push button, pero regular pa rin handbrake. Tapos andito yung ano niya, airbag sa passenger. Meron dito sa driver. Tapos may automatic dim side mirror. Pagka mayroong malakas na ilaw doon or mayroon kang kasunod na sasakyan sa likod, sa lakas ng ilaw, dito tatama, siyempre sisilaw ka. Ano siya, automatic magdidim. Kaya ito may green. So activated siya. Tapos meron siyang parang strip light dito sa side ng driver at passenger. Yan. May tao. Tao pala dyan. Yan. Dapat pala yung ilaw. Yan. Tapos ang speaker niya is 6. May maliit ito. Tapos may malaki dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 speaker niya. So yun lang guys, yung aking i-flex sa inyo itong loob ng sasakyan. Yung sunod naman is yung sa labas, no? Okay, yun lang. Salamat.